guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano ang pag-uugali mayroon ang mga amo ng domestic helper dito sa Hong Kong. So dito guys sa Hong Kong is mix or halo-halo yung mga amo dito. Merong Western, merong Japanese, merong Chinese, merong mga taga-ibang, alam mo yun, mga Western, mga puti. Ayan. So, marami dito, halo-halo na. May Indian din na amo. So, iba-iba ugali ng mga yan. Iba-iba culture nila. So, ano nga ba pag-uugali? Unahin natin yung Chinese. Sa kanila is, more on matipid sila sa pagkain. Kasi sila, konti lang talaga kung kumain. Kaya, kuripot sila. And then, swerte mo na. Hindi to karamihan na base lang to sa nalalaman ko. And then, karamihan sa kanila is tinapay lang and tanghali noodles. O, minsan yung pagkain ng katulong is kamote. Ayan, nilagang kamote. Isang pirasong kamote, oh my God. So, ganun lang. And then, perfectionist sila. Maraming arte yung mga Chinese. Nagbabalot ng kung ano-ano sa plastic. Ayan. So, mahilig sila niyan. And also, marami silang mga pag-uugali, especially yung mga pamahiin nila, bawal hawakan yung ganto, bawal hawakan yung ganan, especially yung mga spiritual chuchu nila. And then, dugyot sila sa, sa mga, ayan, mga buhok-buhok, makikita mo na yung mga bulbul nila. And yung mag-CR sila guys, hindi katulad sa atin na nakabukas lang and titignan muna natin na flash maigi. Sa kanila, hindi. Eto, tumae sila. Nag-ano sila ngayon ng tissue, gumamit ang tissue, ilagay nila dyan. Ang gagawin is takpan nila yan, tsaka i-flash. Hindi katulad sa atin, na kapag nag-CR tayo, tumae, lagay yung tissue, i-flash, tignan kung may ano dyan, and tsaka tatakpan pagtapos na. Sa kanila nga, hindi. Kaya, pagbukas mo ng CR, ng toilet bowl, maglinis ka, nagkalat ngayon sa takip ng toilet yung mga tae nila. Galing, di ba? Ganon, guys. Ganon sila kadugyot. So, wala kang magagawa kasi katulong ka. And nung nakaraan nga, nung bago ako dito, narinig ata ng amo ko. Kasi hindi ko alam, nandyan na pala siya bumungad. And then ako, nagsasalita ako ngayon sa CR, punyeta, ang dugyot-dugyot, ganon-ganon. Pagtingin kong ganon, nandyan yung amo ko sa harap ko na. And yung mukha ko is galit. And alam mo yun, kasi nga, ang dugyot. So, ganon. And pag nagpa-flush sila, isang beses lang. So, kapag ikaw susunod na mag-CR, expect mo na may mga natitira pa dyan ng mga tae. Ganon sila kadiri. So, ako na nagpa-flush, nahiya naman ako sa kanila. Minsan naririnig nila yan. Hindi naman ako pumunta dun para mag-CR. Pero dahil nakita ko na merong pa-flush ko muna. Pero nakabukas yung CR. So, hindi sila nahiya sa ganon. Napaka, nila, dugyot. Next is yung mga Indian. Ito naman yung mga maraming arte sa katawan, marami kang i-blender, marami kang hihiwain, anli luto, anli ganun. Kasi maraming procedure yung pagluluto nila. And napaka mahilig sila manigaw. And bawal kang kumain ng karne sa loob ng bahay nila kasi mga vegetarian yung mga yan. And minsan nga, natatawa na lang kami kasi nagpo-post sila, ganyan, naghahanap sila ng domestic helper. And tinatawanan ng mga kunyang na nandito na or mga katulong na nandito na sa Hong Kong, sinasabi, what? You're going to ask for a helper and then it's vegetarian, so we work really hard whole day and then our food is only vegetable. Where is the strength? Buti kayo is nakaupo lang kayo dyan, pa ano-ano lang kayo. Kami na grabe yung pagod sa pagtatrabaho and then papakainin nyo lang ng gulay. Ayan, bawal yung karne. Next is, mga dito is mga puti, especially, minsan mga perfectionist yung mga yan, lalo yung may mga postpartum depression, masyado yan silang maano sa sarili nila. Alam mo yun, lahat sinisita sa'yo. Lahat, pag naglilinis ka, kahit na tama yan, hahanapan nila ng paraan para masita ka lang, hindi yan tama, ganyan-ganyan. So, every time, meron silang binibigay na schedule, pero hindi naman yan nasusunod. Alam nyo guys, dito sa Hong Kong, yung trabaho namin is 16 hours. More than pa nga yung iba eh. Swerte lang yung iba na merong 6 hours yung tulog. Swerte yung iba na may 8 hours yung tulog. Napakaswerte ng iba na may amo na kahit minimum lang pero hindi stress. Kaya nga, pinapapili yung mga helper dito sa Hong Kong kung ano yung gusto nila. Kung above minimum pero stress or minimum pero hindi stress. Pinipili nila is minimum pero hindi stress. Yung kaibigan ko, 8 years na yan siya mahigit sa amo niya, pero minimum lang yung sahod niya, pero hindi siya stress, hindi siya pagod, hindi siya, alam mo yun, okay lang na minimum eh, basta hindi bugbog yung katawan mo, hindi ka yung yung parang
mentally ka na nadidrain. So, okay lang sa akin minimum as long as ganun lang. Kaysa naman sa above minimum, 7,000 yung sahod mo. Pero ang dami-daming ano sa'yo, yung parang wala ka ng pahinga. So, ganun yung mahirap. Yung mga Japanese naman is okay lang. May saltik lang yung isang Japanese na videohan nga na sinakal niya yung katulong niya. Ewan ko kung napanood niyo yun, pero matagal-tagal na yun. Bago pa lang ako dito sa Hong Kong yung nangyari yun. And the next is yung mga Korean. Sa Korea naman is more on ano sila, marami silang, kasi 'di ba maraming side dish yung mga Korean, may mga kung ano-ano. Marami ka ring ipi-prepare na ganyan. Ganyan yung mga amo na Korean. Pero alam nyo guys, sa lahat-lahat, kung ako papiliin, maganda magtrabaho yung mga puti yung amo. Marami akong nakikita na marami silang katulong sa bahay and may iba-iba silang kwarto and share-share sila sa trabaho. Kasi mas okay yung ganun kaysa naman sa katulad namin na isa lang kaming katulong sa bahay pero lahat sa'yo sa luto, ayan. Ayan yung mga pasa-pasa ko luto. And then, nandun na yung sunduin mo pa yung bata. Yung iba nga, mas mahirap kasi nagmamarket pa sila. Mas mahirap sa kanila kasi sa kanila pa sundo ng bata, magmamarket. Ang dami pong pinapagawa sa bahay. Pero, believe ako sa ibang katulong kasi ang bilis nila magtrabaho. Ang bilis nilang natatapos yung mga gawain nila sa bahay. Ako guys, nagsisimula ako alas 8. Alas 7 kasi nagluluto pa ako ng pagkain ng bata. So, ihahatid pa yung school sa bata. So, natatapos ako niyan. Hindi naman ako naghahatid sa umaga pero piniprepare ko yung pagkain niya. So, natatapos ako niyan is alas 8 kasi nag-aalmusal pa ako and then mag-start na ako niyan magtrabaho. Pero natatapos ako, alam nyo ba, alas 2 na mahigit, minsan alas 2, minamadali ko pa yan para makatulog pa ako ng 1 oras. So, minsan, yung amo kong babae is nagpapaluto pa. Mga alas na yan siya magpapaluto? 1:30 or 1:45. And then, kakain pa yan siya. So, dapat na nilalabhan ko na yung damit ko. Hindi ko pa malaban-laban kasi nga, magluluto pa ako. And syempre, pag nandyan siya, para kaming multo, hindi kami pwedeng, parang ayoko siyang makita. Kapag nandito siya sa living room, dapat nasa kusina ako. Kapag nandito siya sa kwarto niya, hindi ako pumapasok doon. So, ganun yung roles. Kasi nga, minsan, kung hindi siya nagsasarado ng pinto, umiihi siya. Kaya kailangan, ka din na huwag kang tumingin or huwag kang pumunta doon. Kaya, learn ko ng lesson na kapag nandyan yung amo ko sa kwarto, hindi ako pumapasok, hindi ako kumukuha ng kung ano-ano dyan. Kasi nga, baka nakita ko siyang walang damit o ganyan. Naka-learn na ako ng lesson kasi nga nakita ko siya dati na walang damit. And alas 12 niya na ako mahigit pinatulog. Kaya ayokong mangyari uli yun. Alam din ng amo ko na pinaka-hate ko sa lahat is gabi na ako pinapatulog na yung walang ginagawa and nananadya lang kasi nakita ko ng amo ko kung paano ako magalit and siguro pag nangyari uli yun na siguro yung time na talagang away na talaga, magbe-break na ako, papasa agad ako ng letter. So ihanda ko na siguro yung letter ko, char. So ayun, so far okay naman and huwag niyong sanayin nga yung mga amo niyo na magtrabaho kayo sa day off and also yung mga ugali kasi nila dito, pag isang beses pinagbigyan mo, tuloy-tuloy na yan, aabusaduhin ka na yan, and kahit day off mo, uutusan ka yan. Kaya wag niyong sinasanay. Nung nakaraan nga yung amo kong babae, isumuka do yung bata, and day off ko nung time na yung kinaumagahan. So, gabi pa lang naglabas siya ng bedsheet. Siguro ini-expect niya, umaga, sasampay ko. Pero nakita ko sa may washing, hindi ko sinampay, hindi ko kasi day off ko yun. Ayun parati yung ko. Pero thankful naman ako sa amo ko kasi kahit pa paano naiintindihan niya din naman, hindi katulad ng iba. Buti na lang kamo yung amo ko hindi mahilig manigaw. You're so stupid, ganyan. Ay puta talaga, buti na lang hindi ganyan yung amo ko kahit pa paano. Lumaki din siyang may katulong sila sa bahay, pero at least kahit pa paano naturuan naman sila ng tama and at least okay naman yung amo ko dito. So, pag papipiliin na uli ako, sila pa din yung pipiliin ko kahit kuripot sila, kahit ganyan. Ako na okay na ako na bahala sa pagkain ko, bibili ng pagkain ko kung ano. As long as hindi ako stress mentally, ganyan. And wala, dito guys, sa bahay ng amo ko, hindi pumupunta yung mga matatanda, hindi pumupunta yung si Popo, hindi pumupunta yung mama. So, walang ganun. So, kami lang dito. Simula dumating ako dito, 1 year na ako, naalala ko kung ilang beses lang kami may bisita and yun is 2 beses.
yung ano lang, kapatid ng amo kong babae, yung lalaki, kasi yung lalaki na yun is naghahanap ng kondo, ng tutuluyan nila bahay. So, ngayon naghahanap siya ng idea kung anong gagawin ng cabinet, ganyan. Kaya binuksan nila lahat ng mga nandito sa bahay, pinagtitingnan niya, naghahanap siya ng idea. Pero aside from that, yung parents ng amo kong lalaki is sa labas lang ng pinto. Doon lang siya, inabot lang yung pagkain, nag-usap lang sila sa pinto. So, hindi nila pinapapasok. And yun nga, yung lalaki lang yung nakapasok kasi nga nagtingin lang sa bahay. Pero hindi tumatanggap yung amo ko ng bisita. Hindi katulad sa ibang mga amo na maraming bisita, naglalaro ng mahjong, kung ano-ano ginagawa. So walang ganyan ditong ganap sa amo ko. And dito lang medyo stress lang ako kapag pinaka-busy ko na oras is alas 6 or alas 7 hanggang gabi na yan, hanggang matapos ako ng alas 11 kasi yun yung time na kakain sila, kakain ako, maghuhugas, and ang daming hugasan. Nakakatapos ako maghugas ng mga 1.5 hour. Mabilis na ako niyan, and naghahanda pa ako ng pagkain ng bata para kinabukasan na lunch. So guys, naiintindihan nyo ba yung salita ko? Kasi sobrang bilis ko magsalita. So hindi ko lang alam, kailangan ko kasing bilisan para marami kayong maintindihan or marami kayong makuhang idea sa sa video ko. And then next is mga ugali nila dito. Swerte ka na kapag may amo kang mapagbigay. Kailangan talaga guys, wag kayong hindi kayo mapagsilosan para yung pakikitungo nila is mabait pa rin. And ayaw ng mga amo dito ng merong kulay yung buhok or ganyan. Kasi yung amo ko ayaw niya and gusto niya na maiksi yung buhok. Pero hindi ko sinunod dyan. Hindi niya naman sinabi sa akin. Pero nagparinig lang siya nung nakaraan. Sinabi niya, ang haba na ng buhok mo. Pero wala, deadma lang ako. Ayokong putulan kasi naranasan ko na yung buhok ko hanggang dito kaiksi. Pinutulan ng kapatid ko and sobrang pangit talaga. And eto lang uli na humaba siya and ayoko siyang putulan. So ayun lang guys, sana may nakuha kayo sa mga ugali ng mga amo, and especially dito yung mga bagong first timer, mag-expect na kayo ng worst para pagdating dito, pag yung amo nyo is mabait, edi magpasalamat kayo. Pero pag nag-expect kayo ng worst and then pagdating nyo dito worst yung ugali nila, at least alam mo na sa sarili mo na worst yung ugali nila. So hindi ka na magtataka, hindi ka na mag-a-adjust. And yung mga first timer, kailangan buo yung loob nyo, kayo ba? Ready kayo kung anong mapagdaanan nyo dito. Kasi iba dito guys. Sabi nga ng isang katulong na matanda na, and nag-break siya ng contract, 1 year lang siya, hindi niya daw kaya maging katulong sa Hong Kong. Kasi nga, only trabaho dito and walang pagkain na sapat. Sa Middle East is only pagkain siya, marami. Yung kapatid ko guys, namimili siya sa ref kung ano yung gusto niyang piliing palaman doon. Wala, sawa siya. Kahit nga prutas, ang dami, karton-karton. Dito guys, kahit 3 perasong orange, kahit isa man lang dyan, hindi ka mabigyan. Totoo, wala akong promise, wala akong prutas. Hindi sila nagbigay sa akin. Simula dumating ako dito, 1 year na akong mahigit, isang orange lang binigay sa akin ng amo kong babae. Tandang-tanda ko yan. Isa lang. Hanggang ngayon, ako bumibili ng and binibili ko always saging, orange, o kaya apple, kiwi. Yan yung mga mangga, favorite ko mangga. So, ayan yung mga prutas na binibili ko. And hindi ba sila na-insulto nun? Di ba dapat share food yung nakalagay? And nakikita nila, bumibili ako ng sarili kong pagkain, pero walang puso. Hindi nila naiintindihan. Tapos sasabihin sa akin, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong bilhin. Dapat nagkukusa sila kasi alam naman nila dapat yung responsibilidad nila. Kasi nga kinuha ka nilang katulong, dapat alam nila na papakainin ka, pero wala silang ganun. Kaya, yung budget ko sa isang day off, sa isang buwan ko is 600. Kasama na dyan yung octopus na 100 and then yung load na 100. And then, ayan, may 400 akong natira para sa 1 month ko. Kasi minsan, alam mo yon, gumagala kami, diba? So, nagmamamasahe, ganyan. Kaya gumagastos. So, ayun lang guys. Dapat prepare kayo kung anong ugali meron yung amo nyo. Kasi iba-ibang ugali yung amo meron tayo dito. So, mag-expect na kayo ng worst para pagdating dito, kung worst yung maabutan nyo is hindi na kayo magtataka. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.